Sa bawat sulok ng bansa, habang inaayos ng mga pamilya ang kanilang budget para sa Pasko, biglaang bumungad ang isang pahayag mula sa kalihim ng Department of Trade and Industry, kaya raw maghanda ng isang simpleng Noche Buena sa halagang 500 piso, mabilis ang naging tugon ng publiko. Para sa ilan, ito'y simpleng mungkahi lamang, ngunit para sa mas nakararami, isang paalala ito ng lalim ng agwat sa pagitan ng karaniwang mamamayan at ng mga taong humahawak ng kapangyarihan. On the number of the family members, kasi usually, ang family members na kasya itong 500 is mom, dad, and 2 children. So, ngayon, yung ibang family members naman po ay mother and let's say daughter or son, or father and then daughter or son, or can be mother, father, and 1 child. So yun po yung explanation ko dun sa 500 pesos. But again, the Noche Buena celebration or Noche Buena handa will depend on the number of family members or even extended relatives that will be joining the Noche Buena celebration. But when they asked the 500 pesos, this meant that when I explained, this is for, again, mother and father and 2 children. And then this guy, we got these prices from the price set by the DTI. Sa kabilang dako ng kontrobersya, naroon si Cristina Aldeguer Roque, isang babaeng may mahabang kasaysayan sa negosyo, yaman, at tagumpay. Lumaki sa pamilyang may disiplina sa edukasyon at pagnenegosyo, nagtapos sa De La Salle University mula sa kursong Industrial Management Engineering. Sa murang puhunan, itinayo niya ang Camiseta, isang lokal na brand na unti-unting lumaki at naging simbolo ng modernong Filipino retail. Sa paglipas ng mga taon, lumawak ang negosyo, clothing line, lifestyle products, Kleenex, at sa kasikatan nito, dumating ang katotohanang bihira sa karaniwang Pilipino, ang pag-angat sa antas na may kaya, comfortable, at malayo sa hirap na dinaranas ng masa. Ito ang pinagmumula ng tanong, paano may uugnay ang mundong yun sa mundong araw-araw na kinakaharap ng mga Pilipinong nagtitipid ng pamasahe, nag-aabang ng sale, at nagbibilang ng barya para sa hapag. Sa pagpasok niya sa DTI, bitbit niya ang karanasan ng isang negosyanteng sanay sa pag-iisip na praktikal, epesyente, at estratehiko. Para sa kanya, ang isang Noche Buena na nagkakahalaga ng 500 piso ay halimbawa ng pagtitipid, isang bersyon ng Paskong binabalanse ang tradisyon at kakayahan. Ipinaliwanag niyang posible ito kung pipili ng basic items, kung maliit ang pamilya, at kung hahanapin ang pinakamurang opsyon sa listahan ng presyo ng ahensya. Ngunit sa labas ng mga opisina ng gobyerno, ibang kwento ang tumatakbo. Sa mga palengke, may mga nagbubuntong hininga habang inaabot ang presyo ng ham na higit doble sa inaasahan. Sa mga jeepney, may mga magulang na nag-uusap kung paano pagkakasyahin ang sahod na hindi tumaas. Sa social media, hindi mabilang ang reaksyong nagsasabing hindi kaya, hindi sapat, hindi tugma sa realidad. Ilan sa mga kritiko mula sa Kongreso ang nagpahayag na ang naturang kalkulasyon ay masyadong idealistic. May ilang nagsabing ang pananaw na ito ay nagmumula sa isang taong hindi nararanasan ang tunay na bigat ng gastusin ng pamilyang Pilipino. Sa publiko, umiikot ang komento, paano maiintindihan ng isang taong matagumpay, may negosyo, at nakapwesto, ang presyo ng bigas na araw-araw na pinag-iipunan ng masa. Habang lumalalim ang usapin, nabubuo ang isang mas malinaw na larawan. Sa isang banda, naroon ang isang kalihim na galing sa mundo ng negosyo, isang mundong may malinaw na sistema ng gastos, kita, at kontrol. Sa kabila, naroon ang milyon-milyong Pilipino na nabubuhay sa mundong puno ng pagsisikip, taas presyo, at patuloy na pag-a-adjust para lang makasurvive. Sa gitna ng magkaibang mundong ito, nagbabanggaan ang dalawang pananaw, ang paniniwalang kaya pa ring gawing simple ang Pasko, at ang katotohanang para sa karamihan, sapat na parang ang milagro ang maitawid ang isang hapag na may laman. At dito lumilitaw ang mas malalim na kwento, hindi lamang ito isyu ng 500 piso. Hindi lamang ito usapin ng spaghetti, macaroni salad, o ham. Isa itong salamin ng disconnect sa pagitan ng pamahalaan at mamamayan, isang tanong kung naiintindihan ba talaga ng mga nasa itaas ang bigat ng buhay sa ibaba, sa panahon ng Pasko, kung kailan ang bawat Pilipino ay pilit naghahanap ng liwanag. Nagiging mas malinaw ang hamon, paano bubuuin ang tiwalang minsang natitinag sa simpleng pahayag,
At paano masasagot ang tanong na matagal nang umiikot sa isipan ng marami, sino ba talaga ang nakakaunawa sa tunay na kalagayan ng masa? Of course, there is no question about my readiness. I presented myself to you when I was a candidate for Vice President. Haram o mahigpit na ipinagbabawal sa mga kapatid na Muslim ang paggamit ng iligal na droga. At matapos ang revelasyon ni Senador Amy Marcos, may hamon sila ngayon kay Pangulong Marcos Jr. Ang paggamit ng illegal drugs ay ipinagbabawal yan ng aming relihiyon. Magpit na ipinagbabawal ng aming relihiyon dahil nilalason nito ang isang katinoan ng pag-iisip. Yan ang pahayag ng One Bangsamoro Coalition sa kanilang self-launching sa Quezon City nitong Huwebes netong umaga, November 27. Ayon sa grupo na binubuo ng iba't ibang Muslim organization sa buong Pilipinas, nakababahala ang pagtukoy ni Senador Amy Marcos sa kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos na umunoy gumagamit ng cocaine. At mas lalo ngayong nagsalita na yung kanyang kapatid na kung talagang siya ay gumagamit ng ipinagbabawal na droga, ay masasabi natin na wala na siyang moral ascendancy. Mariing ipinagbabawal sa Islam ang paggamit ng iligal na droga at ito yung mahigpit na sinusunod ng mga kapatid nating Muslim. Ayon sa One Bangsamoro, higit 10 milyon na ang bilang ng mga Muslim sa Pilipinas. Mga mamamayang nagmamasid sa umano'y matinding korupsyon sa pamahalaan at ang isyu ng umano'y drug use na araw-araw umuusig sa presidente. Kailangan tumindig na tayo dito, kailangan manindigan tayo at kailangan manawagan tayo sa presidente na siya ay sumailalim sa isang hair follicle drug test. Mismong si Senador Amy Marcos na ang naghamon sa Pangulo at sa kanyang pamilya na magpa-hair follicle test. Iyan din ang hamon ni Vice President Sara Duterte mula nang ito'y magsalita sa umano'y isyu ng drug use ng Pangulo. Enero ngayong taon, ganito ang naging tugon ng PBBM na hamanin siya ng kanyang dating Executive Secretary na si Attorney Vic Rodriguez na magpa-hair follicle test. No, why should they do that? What they're saying, public trust, public office, public, has nothing to do with the public office. Ngunit para sa mga kapatid ng Muslim, hanggat hindi napapatunayang hindi gumagamit ng droga ang Pangulo, mananatiling makasalanan ang tingin nila kay PBBM batay sa turo ng Islam. Ito ay isang haram, ito ay pinagbabawal na aming reliyong Islam. At ang mga taong gumagamit ng droga ay walang karapatan mamuno sa ating bayan. Rep. Arjo Atayde, nakiusap na huwag i-livestream ang hearing niya sa ICI. Gustong gawing closed door ni Quezon City Rep. Arjo Atayde ang gaganapin na hearing ng Independent Commission for Infrastructure na dadaluhan niya. Ayon sa ulat, humihiling ng executive session si Atayde na maaaring magpigil sa pagla-live ng hearing. Kung mangyari ito ay hindi malalaman ng publiko ang mga sasabihin ni Atayde. Maaari naman umano itong mapagbigyan ayon sa guidelines ng ICI. The ICI may grant such request if it determines that the same is meritorious with sufficient factual and legal basis and not intended to delay or frustrate the mandate of the ICI. Samantala simula po sa Lunes, December 1, mahigpit ng ipagbabawal ang pagdaan ng mga e-trike at e-bike sa mga national highway at ibang paunahing kalsada sa bansa. Budget at eco-friendly daw ang mga electric bike o e-bike at e-trike kaya maraming nainggan yung gumamit nito. Pero ilang beses na rin itong nasasangkut sa mga aksidente sa daan. Noong Abril ng nakaraang taon, nasawi ang isang senior citizen matapos masagasaan ng e-bike sa Marikina. June 2024 naman nang sumalpok sa sinusundan niyang truck ang isang lalaking naka-e-bike sa Maynila. Sa lakas ng impact, nagtamo ng malaking sugat sa ulo ang rider. At nitong Mayo lang, isang e-trike driver ang nasawi sa Antipolo. Matapos umanong mag-overtake at mawala ng kontrol sa manibela, ilang beses na rin naireklamo ang mga e-bike at e-trike na dumaraan sa malalaking kalsada. At minsan, may nagmamaneho pa ng mga bata. Simula sa Lunes, December 1, mahigpit na ipagbabawal ang pagdaan ng e-trikes at e-bikes sa mga national highway at major thoroughfares sa bansa. Puna ni Senador Raffy Tulfo sa deliberasyon ng Senado sa budget ng Department of Transportation. Pinapinalitan na ng mga e-bike at e-trike ang mga jeep bilang hari ng kalsada. Maraming na raw siyang natatanggap na reklamo laban sa mga ito.
Una nang naglabas ng Memorandum Circular ang LTO na dapat iparehistro ang e-bikes pero sinuspindi ang implementasyon nito. Ang problema rin daw kasi dito, nagbibigay ng permiso ang mga lokal na pamahalaan para gawing public transport ang mga ito. Bakit hindi tayo makipag-coordinate sa DILG para yung DILG ay kakausapin itong mga LGU, magkakaroon ng instructions, magkakaroon ng agreement between LTO and LGU para malaman nila, magdi-design sila ng programa na ma-regulate na maayos itong e-bikes, kapag nagsimula na ang hulihan, automatic i-impound daw ng LTO at DOTR ang mga mahuhuling e-bike at e-trike, pero papayagan pa rin naman daw silang dumaan sa munisipal, barangay roads at mga looban ng subdivision. Hindi mo alam saan ka dadaan, di ba? Hindi mo alam saan ka dadaan, ha? Kaya, ito sa ko ako, ha? Ha? Takyo. O ano? Ayusin mo to, kuya, ha? Minura mo na ako eh. Ayusin mo yan. Minura mo na ako Ayusin mo eh. to, kuya. Ayusin mo. Kahit saan ka, ayusin mo to, gawa mo paraan yan. Ha? Yeah, may slip. Dali mo lang sa garahe, papagawa natin. Ay, hindi mo paraan. Ang karaya mo, bago ka ba? Hindi na pa. May pupuntahan ako, store ko ka, ha? Tama mo na. Ayusin mo. Ayusin mo to. Road bridge to, wala kang lisensya, wala kang permit Ha? ah. Eh, dito, hayop ka. Ha? May lisensya ka ba? May ano yan, Dapat mag-usap tayo ng maayos, huwag mo ako